Hi! A wonderful morning to each and every one of us. In the name of Jesus, ako po ay bumabati po sa ating lahat ng isang mapagpalang araw. So ngayon po, meron po tayong pagbubulay-bulayan na ito talaga yung ibinibigay ng Panginoon sa akin. Jesus always giving me this verse for me to analyze its meaning in a deeper way, no? So ito po siya, may mga Biblia po kayo, no? So meron po ako ditong parallel Bible, meron siyang King James Version at meron siyang Living Bible para mas makita natin yung tawag dito, yung meaning sa kung ano yung gustong iparating ng Panginoon sa atin dito sa verse na ito. Okay? Matatagpuan po ito sa Romans chapter 8. Okay? Verse 15. Romans 8:15. Romans chapter 8 verse 15. Sa King James, ito po nakalagay, "For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father." Dito naman po sa King James Version, sabi rito, and so we should not be like clinging fearful slaves, malalim siya, but we should behave like God's very own children, adopted into the bosom of His family and calling to Him, Father, Father. Okay. Ay, King James pala yung binasa ko nung kanina. Ito pala yung Living Bible. Sa Living Bible, sabi, ulitin ko sa Living Bible, and so we should not be like clinging fearful slaves. Clinging fear, parang takot na takot ka, parang ganon. Hindi pala magandang ugali ng Kristyano yung takot na takot. As if parang wala kang pananampalataya sa Diyos. Diba? So gusto ng Lord, lagi tayong malakas ang pananampalataya sa Kanya. But we should behave. Ayan. Maganda sa Living Bible, but we should behave. Umayos ka, bumehave ka, di ba? We should behave. Ano? Sabi niya rito, saan na ba yun? We should behave like God's very own children, adopted into the bosom of His family, and calling to Him, Father, Father. Alam niyo po ba yung Abba, Father? Ibig sabihin ng Abba, it means daddy sa mas mababaw na salin. So, pag alam mo ang tatay mo ang Diyos, diba? Dahil kay Jesus, naging tatay natin ang Diyos. Loving Father. Father means giver. Kasi tingnan po ninyo ipinadala niya si Jesucristo para mamatay sa krus ng Kalbaryo para po sa atin. Yun po ang pinaka-ultimate heart of the Father, to give His own dearly beloved Son to die on the cross for us, para bayaran ang mga kasalanan natin. At yun po ay ginawa niya ng minsanan. Namatay si Jesus sa cross para po sa atin. Ngayon, bayad na po ang lahat. The only thing we can do is to believe, no? To believe sa katotohanan na yan. Yang katotohanan po na yan ay hindi po nagbabago. It's unchanging. His word is unchanging. This book is unchanging, no? Situation mo, bago-bago, alam naman natin yan. Pero ang salita ni Lord Jesus, hindi po nagbabago. Ito po ay kompleto. Lagi po siyang maayos. Lagi pong fix sa kanya pong mga salita. Kung pangahawakan natin ito, hindi po tayo matatakot kahit kanino. We know everything is under control in the hands of our Lord. Lagi po natin tatandaan yan. Jesus is in control. Okay? Yan ang gusto niya sabihin sa atin. Lagi niyang gustong i-remind tayo ng mga dakilang katotohanan ng aklat na ito. Huwag tayong pupunta rito, huwag tayong pupunta doon. Kung may pinagdadaanan ka, buklatin mo ang kanyang salita sapagkat nandito lahat ng dapat mong mali. So, yun lang pong gusto kong bahagi sa inyo. Maraming pong salamat. God bless everyone.